Hi everyone! So welcome back to my YouTube channel. So I'm Claudine Clavidas and this is my YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel para updated kasi mga panibagong videos ko. So hi everyone! So for today's video guys is para to sa mga Shopee affiliates natin na kung saan nagkakaroon sila guys ng problema pagdating sa live nila. So sa mga Shopee affiliates natin dyan na nagla-live kasi meron ako guys nabasa na comment. Ayan guys. So gawin natin siya ng video ngayon na kung saan guys nag-comment siya na nagkaroon daw siya ng violation dahil nag-live siya guys. Tapos, ang nangyari is parang hindi niya ipinakita yung mukha niya. Like, yung pinakita niya lang guys is yung product mismo. Ganon. So, nagkaroon siya ng violation. So, eto kasi yan guys. Ngayon kasi, si Shopee guys, sobrang higpit na talaga niya. As in, may mga iba ang bilis na tamaan, may mga iba na hindi na tamaan, and may mga iba guys na parang, ang nangyayari is, alam mo yun, yung parang tatamaan sila tas biglang hindi, tatamaan hindi, parang ganun. Pero guys, based naman sa experience ko, wala pa naman akong na-experience na parang nagkaroon ako ng violation pagdating sa pagla-live guys. Kasi, unang-una talaga ba, ang tinatandaan ko talaga, di ba kapag Shopee affiliate ka, may mga makikita tayo dyan guys na parang mga rules and regulations nila pagdating guys sa Shopee Live. Na kung saan, unang-una guys na pwedeng maging possible, kaya ka nagkaroon ng violation or baka naban ka sa pag-Shopee Live is una guys, poor yung quality ng video mo. It's either nasa madilim ka, hindi ka nakikita, medyo malabo yung camera mo, or at the same time, hindi nagfo-focus yung camera na kung saan hindi ka nakikita or hindi nakikita yung product. Nagigets nyo? Kasi guys, isa sa mga ano nila, dapat maganda yung lighting mo, nakikita yung mukha mo, and nakikita din yung product na pinopromote mo. Ganun siya guys. Okay? So, baka isa yun sa mga naging problema. Pangalawa guys, bawal na bawal po sa live na kung saan may makikita na dumadaan na bata. Basta guys, 18 years old and below, bawal silang makita sa mismong Shopee Live. Okay? Bawal na bawal yan guys. Kasi, talagang nire-restrict talaga yan guys ni Shopee. Kaya kapag nagla-live ako guys, talagang mini-make sure ko na halimbawa yung space ko or yung area ko is hindi talaga siya dadaanan ng mga bata or hindi talaga siya mahahagip. Kasi guys, once na mahagip lang yan nang makita na may bata or talagang alam mo yun, nasa 18 years old and below, talagang mahagip lang sila or makita lang sila, bawal na bawal yan guys. Kaya baka nagkaroon ka ng violation kasi merong bata na involved sa live mo, pinapakita mo siya, or talagang dumaan lang siya, talagang madedetect talaga yan guys ni Shopee kasi bawal po yan. Kasi nakalagay doon guys sa rules and regulations nila kay Shopee, lalo na sa live, na kung saan guys, bawal na makikita na may bata doon sa mismong live mo. Pangatlo naman guys, ito din, isa din to guys sa nagiging problem. May mga ibang Shopee affiliates na kung saan, halimbawa, may isang product ka na pinag-promote. Halimbawa, basket number 1 pinag-promote mo. Halimbawa, itong ballpen na to. Pero, yung pinakita mo doon sa live mo is hindi naman yung basket na may ballpen. Halimbawa, basket number 1, ballpen siya. Pero, yung pinapakita mo is itong sticky notes na to. Nagigets nyo? Parang nagkakaroon ka ng mismatch or misleading doon sa mga items na pinopromote mo or finiflex mo. Parang ganon. So, ibig sabihin, halimbawa, nag-basket number 1 ka. Kung yung basket number 1 mo, i-click mo na muna yung ballpen. Tapos, i-promote mo na tong ballpen na to. So, dapat itong ballpen na to, makikita siya na etong ballpen na to, okay siya, ganito, ganyan, pwede nyo siyang gamitin, naka-scale siya, naka-ano siya. So, i-demo nyo din siya. And mas maganda guys, na ipapakita nyo siya kung ano yung sulat niya, ganon, na kung saan, para mas makikita guys ng mga buyers kung ano yung pinopromote ninyo. So, nagigets nyo ba siya? So, baka isa din yun sa mga reason na kung saan pwede magkaroon ka ng violation or ban sa Shopee Live guys, kasi nagmi-mismatch yung pinopromote mo. So, halimbawa, basket number 1, sinabi ko na nga ballpen, pero yung pinapakita mo is yung sticky pads, hindi naman yung ballpen mismo. Kasi guys, talaga magkakaroon ka ng violation doon. Okay, so bawal na bawal yan. Bawal na bawal din po dyan yung magmura ka, bawal na bawal yan guys, okay? And also guys, yung parang medyo revealing yung mga damit, mga ganon, nagkakaroon din dyan guys, kasi may mga nakalagay din sila na parang dress code na kung saan kung masyado ng revealing, ganon, tapos halimbawa nagmumura ka, like talagang nagsasabi ka mga bad words na mga inappropriate naman, lalo na mga inappropriate gestures, words, ganon. So talagang hindi talaga siya guys pwede, kasi syempre talagang nilalabag mo
mo sila. So for me guys, importante na alam ninyo kung ano yung mga pwedeng gawin, bawal na gawin pagdating sa Shopee Live. Kasi guys, ang hirap. May mga iba guys na talagang pinapangarap nila magkaroon ng Shopee Live. Kasi ang sa Shopee Live kasi is dalawang option yan guys. Kasi based sa experience ko guys, nagkaroon ako ng Shopee Live kasi nag-apply ako. Okay? Kasi si Shopee guys, nag-email naman sila. Halimbawa may mga activities sila, may mga sasalihan ka, ano yung mga pwede mong samahan, na halimbawa sa Shopee Choice, mga ganyan-ganyan, sa live. Dati kasi guys, nung panahon ko kasi noon guys, is talagang nag-apply pa ako para sa Shopee Live. Ang ginawa ko, may email na sinend, tapos nag-attend ako ng Zoom. So yung first na Zoom ko, hindi ako nakapag-attend doon kasi may klase ako. So hinintay ko na naman na magkaroon. Yung pangalawa naman, nag-attend ako ng Zoom noon, and siguro nasa 30 minutes lang din siya noon guys. Kahit nasa biyahe, para nakikinig lang ako. Then after nun, nag-quiz ako. So after ko nun guys mag-quiz, yung unang quiz ko noon, bumagsak ako noon. And ang ginawa ko, sabi ko, what if itry ko kaya siya ulit? So, nag-try ulit ako na mag-quiz. Clinic ulit yung form na yun. Nag-try ako mag-quiz. And then, hindi ko na naman siya nakuha. So, yung pangatlo, trinay ko ulit siya. Na-perfect ko na siya. Kasi alam ko na kung ano yung tamang sagot, alin yung mali ko, ganun. So, doon guys, doon ako nagkaroon ng Shopee Live. Then, nung nag-try ako mag-Shopee Live guys, maganda siya kasi kapag nagpo-posting ka kasi guys kay Shopee, halimbawa sa Shopee videos, kapag nagpo-posting ka, may mga possibilities pa rin na hindi ka talaga magkaroon ng benta. Kasi nga syempre, hindi naman everyday Pasko, hindi naman everyday talaga na may makikita ka talagang may commissions ka, ganon. Dito kasi guys kay Shopee Live, syempre, marami yung mga naliligaw na parang bigla na lang na magugulat ka, magla-live ka, tapos may mga susulpot na lang bigla, may mga bibili na lang, nagustuhan nila yung produkto, ganyan. So, bibili sila guys. So, magandang impact din guys kay Shopee Live kasi talagang tiyaga din talaga siya at sipag. Tsaka marami ako guys mga affiliates na kung saan nag-share din sila na kung saan before yung benta nila mababa lang. Pero may mga ibang ginawa guys, nag full time talaga sila sa pagla-live. Like may mga iba nga daw 12 hours silang nagla-live, maghapon silang nagla-live. As in nagla-live sila guys, tapos yung income nila, grabe na yung ini-income nila sa weekly. Pero again guys, syempre depende yan sa oras ninyo, yung kaya ninyo, and at the same time talagang disiplina and tiyaga din pagdating sa pag-Shopee Live kasi hindi talaga yan guys, yung instant lang na click lang, meron ka na agad benta. So pwede naman na paghaluin mo, halimbawa wala ka pa talagang Shopee Live, meron akong isang affiliate na sabi niya, nagkakaproblema siya guys sa live, nagkakaproblema siya, tapos biglang nag-message siya sa akin na, ate meron na po akong Shopee Live. So sabi ko, ano yung ginawa mo? Sabi naman niya, consistent posting lang siya sa Shopee videos, yung S-videos guys, sa Shopee, consistent posting lang daw siya, then after nung consistent na nag-post siya ng mga Shopee videos guys, saka na-activate yung yung Shopee Live niya. Kaya minsan, kapag may nag-approach sa akin, paano nila ma-activate? Sabi ko, if may email, mag-attend kayo sa email. Pero if hindi, or wala naman, try nyo lang talaga maging consistent sa posting sa Shopee videos para ma-activate yung Shopee Live ninyo. Okay? So, ano yung mga pwedeng gawin? Ako guys kasi, based sa experience ko, may mga products din naman kasi na hindi ko talaga on hand. So, ang ginagawa ko, 50-50 ko siya. So, paano yung 50-50? 50-50 na on hand and 50-50 na parang pinapasingit ko lang siya. Alam nyo yun? Like for example, halimbawa, itong ballpen na to, pwede ko siyang i-live. Then, yung susunod naman niya na mga, yung susunod naman niya na mga products is yung hindi ko on hand. Nagigets nyo ba? So, halimbawa, etong ballpen na to, ilalive ko siya, ilalagay ko siya sa basket ko, on hand ko siya. Then, yung parang mga ipapasunod ko sa kanya, mga, halimbawa, yung tatlo, on hand ko, then yung isa, pasingit ko, na hindi ko siya on hand, parang ganun. Like, parang pinag-alternate mo lang siya. Ganun yung ginagawa ko, guys, kasi, gusto ko din na parang sa ibang may benta, ganun. Pero syempre, pa nagpo-promote din naman ako, yung pinapakita ko talaga mismo na halimbawa, magde-demo ako, ganun. Talagang yung on hand ko para hindi ako ma-strike ni Shopee, parang ganun. Kasi based naman sa experience ko, guys, hindi naman ako nagkaroon ng violation sa ginagawa kong alternate 50-50, ganun. So, halimbawa, if ikaw, marami ka din naman mga products dyan na nabibili mo sa labas, tapos pwede mo hanapin kay Shopee, pwede naman yun na i-live mo, diba? So, wala namang problema nun. And halimbawa, may mga products na wala ka naman on hand, tapos may on hand ka, gawin mo yung 50-50 na ginagawa ko. Basta, i-make sure ninyo, guys, na hindi nyo talaga mabaviolate si Shopee. Gets nyo ba? Hindi nyo siya mabaviolate. Okay? Yung mga sinabi ko sa inyo, una, bawal yung mga bata, bawal siya makita.
Pangalawa, ayusin mo yung lighting mo na makikita ka, ipakita mo yung mukha mo, ipakita mo yung products mo, and wag kang magbi-mismatch. Kung halimbawa, ate, sabi mo, di ba, pag mag-promote ka, dapat match talaga siya. So, syempre, magbablog, lalagay ka ng basket, i-click mo yung basket, tapos ito, i-promote mo. Tapos kung hindi mo naman siya on hand, edi ano mo na lang siya, like sabihin nyo na, okay po, paklik na lang ako dyan ng ano ninyo. Tapos kapag nagpa-flex naman ng hindi mo on hand, ano ka na lang na maganda po ito, ganyan. Pero wag mo na lang siyang i-ano talaga kasi wala ka naman din on hand. Nagigets nyo ba? So nagigets nyo yung sinasabi ko, guys, okay? So sana guys, nakatulong tong video ko na to sa mga nahihirapan dyan mag-ano ng live sa Shopee, nagkakaroon ng violation. Sana itong video na to makatulong, guys. And like, share, and subscribe din ako, guys, ng YouTube channel ko para din sa mga affiliates natin dyan na nahihirapan pa kay Shopee. So, yun lang naman, everyone. So, kung gusto maging Shopee affiliate, nandyan lang, guys, sa description link yung referral code ko kay Shopee. Ayan, para madali kayong ma-approve. And kung gusto, guys, ng Shopee affiliate complete guide, nandyan lang din yan sa baba, guys. And also, you can reach me, guys, into Blue App, guys, ha. Sa Blue App, pwede nyo akong i-message doon, guys. Okay? Kung gusto nyo magpa-help, guys, sa payment and tax information ninyo, gusto yung magpag-guide sa Shopee affiliate, like talaga nahihirapan na kayo, December na pa 2026 na, gawin mong extra income si Shopee. Sinasabi ko alam nyo ba, not to brag ba to inspire, ha, meron akong friend, consistent siya nagpo-posting. Alam nyo ba, ang weekly nila is nagti-20k, nagti-30k. Pero ha, hindi siya yung agaran. Mga talagang matagal na silang like talagang nagsipag at nagtiyaga din silang posting, be. Okay, so nakaka-inspire din siya, be. Okay, so grabe. So, pwede magbago ang buhay ninyo, guys, pag-affiliate. Parang TikTok din siya, guys, na kung saan yung, alam nyo naman, sa TikTok, marami talaga nagre-reveal commission, nag-ano talaga. Parang ano din siya kay Shopee. So, kung ikaw, Shopee ka na, tapos TikTok ka pa, sinasabi ko sa'yo, be, maging matyaga ka lang, maging consistent ka lang, and one step at a time. Hindi mo kailangan na magmadali. Paunti-unti. Wag mo masyadong marami kang iniisip. Paunti-unti. Halimbawa, may na-post ka na, nakapag-live ka na, nagawa mo na din yung part mo, then okay. Okay, sila naman, everyone. So again, I'm cooking videos and this is my YouTube channel. So sana, guys, natulungan ko kayo lang naman, everyone. Bye! Thank you for watching!